bakit nga ba mas pinipili ng iba na iwan yung taong mahal nila? Sometimes, well, babes, we can ask ourselves kung bakit nga ba some people ay mas pipiliin nilang iwan yung taong mahal nila. Ika nga, why do people choose to leave the ones they love? Well, of course, people choose to leave the ones they love pag hindi na natin nafe-feel na sinusuportahan tayo emotionally. Lahat tayo, we need an emotional support from our partner. Minsan nga, kapag hindi na natin nakukuha ang suporta na yon mula sa partner natin, kadalasan yung iba, iniiwan nila yung partner nila. Masakit din, syempre. As a partner, kailangan nating ipakita sa partner natin that we value and appreciate them. Hindi lahat ng mag-partner are the same ang qualities. Minsan, yung partner mo ay hindi gaanong sweet. Sometimes, or siguro ikaw naman sobrang clingy. If you're in a relationship, you must meet halfway. Kung saan kayong dalawa ay makaka-benefit at magiging masaya. Hindi po pwede na ikaw lang yung nagbibigay ng lahat-lahat tapos siya tanggap lang ng tanggap. Why do people choose to leave the ones they love if hindi na sila nire-respeto? Sa isang relationship, respect should always be there. You can love that person as much as you want, pero huwag kang mananatili sa isang relasyong wala ng respeto. Because if that person doesn't respect you now, paano na lang sa susunod na mga panahon na mangangako na kayo ng panghabang buhay sa isa't isa? Well, iniiwan tayo ng taong mahal natin. Siguro pag wala na silang nafe-feel na emotional connection. Puno sa emotional connection, well, babes, ito kasi yung nagsusustain sa long-lasting relationship. Pag wala na yun, usually, people choose to leave. People choose to leave also dahil they feel that they're not enough. Ang sarap sa pakiramdam kaya pag na-appreciate tayo ng taong mahal natin. Pero minsan, iniiwan tayo dahil hindi tayo nagiging enough para sa kanila. Also, bakit nga ba tayo iniiwan ng taong mahal natin pag hindi na tayo pinapakinggan? People will just tend to go and leave their partner pag hindi na sila pinapakinggan. Why? Because sa isang relationship, it's not just about talking. It is also about listening. Communication is very important. Dapat mong iparamdam sa partner mo na handa kang makinig sa kanya. Na handa kayong makinig sa isa't isa. Minsan kasi pagramdam natin na hindi tayo pinapakinggan ng partner natin, it feels like we cannot express ourselves in the way we would like to. Also, this is very common kung bakit nga ba pinipili ng partner natin na iwan tayo simply because may iba nang nagugustuhan. Yung makakalimutan ka na lang nila bigla. Yung makakalimutan nila na andyan ka pala para sa kanila at nakahanap ka agad sila ng iba. Also, ito din yung siguro madalas na nakakalimutan ng karamihan. That's why yung iba, they tend to leave yung taong mahal nila. Maybe because nawawala na ang physical affection. Yung hug na lang, for example, aminin mo natin o sa hindi, kapag galit tayo or kahit anong emosyon yung napapakita natin or nararamdaman natin, iba talaga sa pakiramdam pag nagyakap tayo ng taong mahal natin. Biglang nag-iiba yung mood natin, gumagaan yung pakiramdam natin. Ika nga sa nabasa ko, loss of physical intimacy is often the first step towards a loss of emotional intimacy. Kaya hindi dapat mawala ang physical affection. Kahit gaano man kasama yung pinag-awayan yung dalawa, dapat maghahanap at maghahanap kayo ng rason at ng paraan na magkaayos. You know what, well, babes, kahit na gaano kahirap ang napagdaanan yung dalawa, naway, you will choose to stay. Pero if ramdam mong hindi na ikaw at wala na talaga siyang pagmamahal sa'yo, then let that person go. Minsan, masakit man, pero kailangan. Kaysa sa mas lalala pa yung sakit na yung nararamdaman. Pagod na pagod ka na rin ba? Napapagod ka na bang
umintindi sa kanya araw-araw. Yung hindi mo na alam if ipagpapatuloy mo pa ba yung nasimulan yung dalawa. Yung minsan, mapapaisip ka na lang kung may future pa ba kayo dahil parang ikaw na lang palagi yung lumalaban. Yung hindi na kagaya ng dati ang lahat. Kadtong mga panahon na makita nimo nga proud kaayo siya sa imuha. Mga panahon nga pero medyo nimo ma-feel ang ginampingan kaniya. Nakakapagod kapag nakikita mong nawawalan na pala siya ng gana. Kanang every time nga magkuyog mong duha, mura raog wala sa iyaha. Dili parehas sa una nga gunitan pa kaniya, i-appreciate pa kaniya, o kanang makita jud bitaw nimo nagugmaan kaayo siya sa imuha. The question there is, hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang kailan mo ipaparamdam sa sarili mo na kaya mo pa? Kahit ang katotohanan ay pagod ka na. Pagod ka nang intindihin siya. Pagod ka nang dalhin yung relasyon yung dalawa. At nakakapagod na rin mag-overthink na baka nagiging cold na siya dahil may iba na. Na baka hindi na talaga ikaw yung nagugustuhan niya. Yung hindi na talaga ikaw yung mahal niya. Na baka pagising mo isang araw, gusto na niya makipaghiwalay sa iyo. Sobrang daming what ifs yung nasa isip mo araw-araw. Kaya mas lalong napapagod ka. Kanang wala pa jud kay lain maduulan, kay basin og muduol pa ka sa lain, ma-judge ra ka. At sasabihan ka pa na, ginusto mo yan eh, minahal mo yan eh. Hindi ba po pwedeng mahalin din ako ng taong mahal ko? Dahil araw-araw, you are going to question your self-worth. Na hindi ba ako deserving na mahalin? Na bakit kailangan kong humantong sa ganito? Yung alam ko naman na ginawa ko ang lahat para sa aming dalawa, pero bakit parang pinaglalaroan niya lang yung relasyon namin? Nakakapagod talaga ang mapagod. Sabi nga nila, hindi man parehong galing sa mata yung luha at saka pawis, pero pareho namang tumutulo kapag pagod ka na. Pero alam mo, kapag pagod ka na, lagi mong tatandaan to always learn to rest. Matuto kang magpahinga. Lalong-lalo na't ramdam mo na sobrang bagsak ng lahat sa iyo. Kaya kapag nawawalan ka na ng ganang ipagpatuloy yung relationship nyo dahil sa pagod, palagi mo pa ring balikan yung reason kung bakit mo siya minahal at kung sino yung taong yan sa buhay mo. Pero if hindi talaga mag-work at sa tingin mo, sagad na yung paulit-ulit na pag-iintindi at pag-uunawa mo sa kanya, then kailangan mo na talaga siyang isuko. Hindi dahil sa hindi mo siya mahal, pero dahil sobra kang nasasaktan. Dahil hindi kanya iningatan.